Mainit na balita, itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos na chairperson ng Independent Commission for Infrastructure si dating Supreme Court Associate Justice Andres Reyes Jr. Iginiit ng Pangulo na hindi siya makikialam sa investigasyon ng komisyon at idinindi niyang wala silang sisinuhin para mapanagot ang mga sangkot sa anomalya. May ulat on the spot si Ivan Mayrina. Ivan! Rafi, Connie, si retired Supreme Court Associate Justice Andres Reyes Jr. ang mamumuno sa Independent Commission on Infrastructure. He has been a jurist for a very, very long time with a very good record of honesty and fairness and a good record of being able to find justice for those who have been victimized. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-anunsyo niyan sa isang press conference na ipinatawag niya sa Malacanang. Nitong Sabado, nauna nang inanunsyo ng palasyo ang mga magiging miyembro ng komisyon, si dating DPWH Secretary Rogelio Singson at Country Manager ng SGV na si Rosana Fajardo. Isinama si Baguio City Mayor Benamin Magalong bilang Special Advisor dahil ayon sa Pangulo, tiwala siya sa kakayahan ni Magalong bilang investigador pero hindi siya formal na isinama sa komisyon dahil hindi naman daw nito matalikuran ang kanyang tungkulin bilang Baguio City Mayor. Binigyan din ng Pangulo ang independence ng komisyon at matapos daw nitong mabuo ay hindi siya makikialam sa mga magiging hakbang nito. Katunayan, magaganap ngayong araw ang first meeting ng komisyon kung saan inaasahan pag-uusapan ang pag-oorganisa ng kanilang sekretariat, kung saan sila mag-oopisina at iba pa mga kailangan plansyahin detalye ng kanilang magiging trabaho. Nung nakausap ko sila, all of them are in agreement that we have to move very quickly and we have to get something done as quickly as possible. Hindi pwedeng mapanis lahat nitong information na binigay ng taong bayan. Araw-araw daw magpupulong ang komisyon at nagkakaisa sa pananaw na dapat kumilos ng mabilis para mapanagot ang mga tinawag ng Pangulo na mga balasubas na nakinabang sa mga anomalya sa flood control projects. Hindi raw sa salita makikita ang independence ito, kundi sa gawa. At sinabing kahit pa sarili niyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez o kahit sinong kaalyado, mananagot kung mapatunayang sangkot dito. Wala pang reaksyon dito si Speaker Romualdez. Ipiniliwanag din ng Pangulo kung bakit mga infrastructure projects sa nakalipas sa 10 taon ang saklaw ng komisyon. Una, 10 taon daw kasi ang pagtatago ng records ng Commission on Audit o COA at pangalawa, kailangan daw malaman at matunton kung bakit nagkaganitong sistema sa gobyerno at paano ito may sasaayos at matiyak na hindi na muling maulit. Kaugnay nito, sinabi rin ng Pangulo na kansilado na mga flood control projects sa pambansang budget para sa 2026 at anumang mga pondong naisilaan dito ilalaan sa inihandang menu ng Malacanang, partikular sa mga proyekto sa larangan ng edukasyon, agrikultura, kalusugan at iba pa. Sabi rin ng Pangulo sa proseso ng pagpapanagot sa mga sangkot, hindi sapat na may maparusahan at makulong. Dapat din daw isaayos sa mga proyektong substandard o di kaya mga ghost project dahil yan naman ang kondisyon sa kontratang kanilang pinagkakitaan na. Natanong din ng Pangulo tungkol sa mga ginaganap at ikinakasang rally kontra katiwalian. Suportado niya raw ang mga ito basta panatilihing payapa. Karapatan daw ng bawat mamamayan na makialam at ipinahiwatig ang kanilang galit at hilingin sa mga kinaukulan na tiyaking tama ang paggamit ng pondo ng bayan. Since this has all been exposed to the general public, do you blame them for going out into the streets? If I wasn't president, I might be out in the streets with them. So, yes, express it. You come, you make your feelings known. Rafi, Connie, matapos itong press conference ay nagtungo ang Pangulo sa Laguna at kasunod naman niya ay pupunta siya ng Batangas para sa iba pang mga aktibidad at mamaya may hiwalay naman siyang aktibidad sa lungsod ng Taguig. Anya, sa kabila ng isinasagawa mga investigasyon tungkol sa mga katiwalaan sa mga proyektong pang-infrastruktura ay nagpapatuloy naman daw ang trabaho sa gobyerno. Rafi, Connie. Maraming salamat, Ivan Mayrina. Isa pang mainit na balita, sinibak na rin sa pwesto ang 3 pang tauhan ng Department of Public Works and Highways. Kaugnay pa rin po yan sa maanumalya umanong flood control projects.
Yan ay sina dating Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez, dating Construction Section Chief JP Mendoza at accountant na si Juanito Mendoza. Batay sa desisyon ni DPWH Secretary Vince Dizon, perpetually disqualified o hindi na po pwedeng humawak ng anumang posisyon sa gobyerno ang tatlong naka-assign na sa DPWH Region 3 Regional Office. Nauna na rin silang sinampahan ng mga reklamong kriminal na graft, malversation at paglabag sa Government Procurement Act. Sinisikap pang kunin ang pahayag ni Hernandez, JP Mendoza at Juanito Mendoza kaugnay sa kanilang pagkakasibak. At kaugnay ng bagong buong Independent Commission for Infrastructure na mag-iimbestiga sa mga anomalya umano sa mga proyekto ng gobyerno. Kausapin natin ang magsisilbing Special Advisor at Investigator ng komisyon na si Baguio Mayor Benjamin Magalong. Magandang tanghali at welcome po sa Balitang Hali. Magandang tanghali, Rafi. Magandang tanghali po sa ating mga listeners. Apo, ngayon pong nabuo na itong Independent Commission na inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano po yung susunod nyo hakbang? Lalo't may mga nangihibok na kailangan nyo magbitiw bilang Baguio Mayor. Ano pong reaction nyo rito? Well, alam mo, Rafi, hindi ko kailangan magbitiw bilang Mayor ng Baguio kasi hindi naman ako commissioner. Advisor lang ako, kaya I submit myself to the decision of the commission. Mm-hmm. And another is, magkukonvene pa lang yung commission. So doon mabibigyan kami ng mga guidance kung ano mga dapat gawin. Ulitin ko, advisor lang po ako. Opo. Ano po masasabi nyo sa mga pinili ng Pangulo na maging bahagi nitong Independent Commission? And knowing their personality, at the same time, their background, talagang very credible sila, reputable, and I believe with their track record, talagang mabibigyan talaga ng credibilidad yung gagawin nilang investigation. Mm-hmm. Ano po bang particular na magiging tungkulin po ninyo bilang Special Advisor at Investigator dito po sa Independent Commission? Well, kung hihingin lang naman nila yung advice sa akin, saan ako magbibigay ng advice, ano? Pwede rin ako magbigay ng facilitated advice pagdating sa investigation. Kasi nagkaroon naman ako na experience kung paano mag-imbestiga ng mga malalaking kaso. Kaya hintayin ko na lang sa kanila siguro kung pag nag-convene, alamin ko sa kanila kung ano yung mga kailangan nila sa akin. May mga impormasyon pa po ba kayo na pwedeng ipasa dito po sa Independent Commission? Meron naman. Marami naman kami natanggap na bilang membro ng Mayor's Good Governance. Na at the same time, as Mayor of the City of Baguio, marami na rin sa akin nagpadala sa akin ng mga impormasyon at iba-ibang mga complaints na rin. Mm-hmm. Kaya marami na rin ako ipapasa sa kanila at tuloy-tuloy rin ang aming pagtanggap ng iba't ibang mga complaints pa sa iba-ibang mga local government units. Ang utos po kasi ng Pangulo, ang utos po kasi ng Pangulo dapat madaliin ito. Kung kayo po tatanungin gaano po dapat kabilis para bago makapaglabas ng resulta itong commission ito at makapag-file ng mga kaso. Well, ang investigasyon talagang pangmatagalan yan, ano? Pero kailangan we have to hit the ground running at dapat siguro every week meron kami kinakasuhan. Mga ganon, ano? Kasi nga, yun ang guidance ng ating Pangulo na dapat merong talagang result. Pero kung sasabihin niyo kung matatapos ba ito kaagad, ng 1 taon, 2 taon, sa aking palagay bilang dating nag-imbestiga ng mga malalaking kaso rin, pagdating sa infrastructure, talagang matagal yan. Maraming lugar kasi naapektado. Mm-hmm. At napakalawak ng korupsyon na nangyari. Ang sinasabi niyo po, pwedeng tumagal ito ng taon bago tayo makakita ng kakasuhan or kumbaga utay-utay, may mga makakasuhan at tuloy-tuloy pa rin yung investigasyon? Ay, meron na kagad makakasuhan. Ang ibig ko sabihin, meron na kagad mga makakasuhan. Mm-hmm. Sa pagkakabuo po ng ICI, ibig po sabihin nito ay tuloy ng ihinto. Kung kayo pong tatanungin, dapat bang ihinto na yung mga pagdinig sa manumalyang flood control or makakatulong pa po itong mga pagdinig na ito sa Kamara? Well, hindi ako pwedeng magsalita tungkol dyan, Rafi, kasi nasa commission na yan. Yung decision na yan. Okay. Ano po magiging priority list ng commission kung meron man, kaugnay dito sa mga manumalyang flood control projects? Well, ito na yan. Yung mga lumabas na kagad sa pagdinig, at syempre, yung mga pinasyalan ng ating presidente, yung mga na-inspect na niya, yun na mabibigyan namin talaga ng kaukulang pansin. O
uunahin yung mga yon. Well, this time, meron po kayong meeting ngayong araw. Well, abangan po namin yan kung ano magiging resulta sa inyong unang pagpupulong. Thank you, Rafi. Maraming salamat. Maraming salamat po, Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Magpapatuloy raw ang magkahiwalay na investigasyon ng Kamara at Senado kaugnay sa flood control projects sa kabila ng pagbuo ng Malacanang ng Independent Commission. Ang ilang kongresista may agam-agam sa ilang taong bumubuo sa komisyon o ilang taong bumubuo sa komisyon. Balitang hatid ni Mark Salazar. Karagdagan daw para sa pagbusisi sa mga maanumalyang flood control projects ang binubuong Independent Commission on Infrastructure o ICI ng Malacanang. Pero si House Public Accounts Committee Chairman Terry Ridon may agam-agam sa pagtalaga kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang Special Advisor ng komisyon. Marami hong mga sinabi si Mayor Magalong na una laban sa House Infrastructure Committee. Ang sabi niya una, ito po ay yung ayokong banggitin, no? Yung anti-moro pejorative na parang lokohan lang. Pangalawa, sabi niya nagmamaang-maangan po yung mga miyembro ng komite. Tapos pangatlo, ang sabi niya ho ay mga kriminal yung mga miyembro po ng komite po na ito. Welcome naman para kay Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson ang ICI. Lalo't hindi lang flood control projects ang iimbestigahan. Hiling din ng senador, palawigin ang sumbong sa Pangulo website para isama ang lahat ng proyekto ng lahat ng ahensya. Ang detalye ng budget mula National Expenditure Program hanggang General Appropriations Act at lahat ng amyenda at nag-amyenda ng budget hanggang sa implementasyon. Pag-uusapan daw ng House Infrastructure Committee ang susunod na hakbang kapag gumalaw na ang ICI. Pero kung si Ridon ang tatanungin, dapat nilang tapusin ang sariling investigasyon. Magkaiba po yung mandato ng ICI at nito pong House Infrastructure Committee. This is an inquiry in aid of legislation. So, pwede po itong magtuloy-tuloy. Bukod sa sinisili pa ng Infracom ang mga proyekto sa Bulacan, nakapila rin ang mga proyekto sa Benguet at Davao City. Marami pa kung kailangan pag-usapan pa. So yung Benguet na pinantuhan po ng Pangulo kung saan siya ay nagsalita tungkol doon sa rock shed at tungkol po doon sa rock netting ay gusto rin po nating siyasatin. Very important and very timely po kasi na magpunta rin po roon kasi nga halos sa linggo-linggo hong nagbabaha sa Davao City ngayon. No? So I think very important to na maging bahagi po ng pagsisiyasat po ng komite yung usapin po ng flood control ng Davao City. Marami pa rin ani ang dapat sagutin ng mga diskaya gaya ng bakit simula 2022 lang ang kanilang ibinubulgar na korupsyon. Kailangan din daw kumpletuhin ng mga testigo mula DPWH Bulacan 1st District Engineering Office ang kanilang testimonya na nagsasangkot sa ilang senador. Kung magsabi naman ng Senator Joel at Senator Jinggoy na gusto nila lang magpunta sa House hearing, malaya po silang magpunta po roon at ibigay po ang kanila pong side. No? Pero hindi po natin sila pepwersahin. Kinukuha pa namin ang panig ni Senador Joel Villanueva tungkol dito. Pero sabi ni Senador Jinggoy Estrada sa GMA Integrated News, hindi niya kailangan dumalo sa pagdinig ng Kamara dahil mayroong sarili ang Senado at aabangan niya raw si dating DPWH Assistant DE Bryce Fernandez para gisahin sa kanyang mga paratang. Sa Huwebes itutuloy ang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Inaasahan ng pagbabalik ng mga testigo kabilang si DPWH Engineer JP Mendoza na wala na sa House custody simula ng Biyernes. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pagbaha at landslide ang naging resulta ng mga pag-ulan sa Luzon ito pong weekend dahil sa low pressure area at easterlies. Balitang hatid ni Bam Alegre. Kasunod ng malakas na pag-ulan, rumagasa ang baha sa pababang bahaging yan ng Barangay Pico sa La Trinidad, Benguet. Kaya ang mga residente hindi makadaan sa kalsada na tila naging waterfalls na. Kwento ni Hughes Cooper John Rich Eluas Gomez, bumabaha talaga sa kanilang lugar tuwing malakas ang ulan. Baha
Pahirapan naman ang pagbiyahe ng ilang motorista sa Laguna dahil din sa malakas na ulan. Sa National Highway sa bayan ng Pila, bumagal ang daloy ng trapiko. Halos wala na kasi makita mula sa loob ng sasakyan. May tubig pa sa kalsada. Halos ganyan din ang naranasan sa bayan naman ng Paete, pati sa Pagsanhan. Sa barangay Pinagsanhan, may gumuho pang lupa mula sa isang ginagawang bahay dahil sa walang tigil na pagbuhos ng ulan. Rumagasa naman ang kulay putik na baha sa ilang bahagi ng Mauban, Quezon. Pinasok pa nito ang ilang bahay. Ayon sa ilang residente, mas mabilis ang pagtaas ng tubig doon ngayon kumpara dati. Napuno naman ng tubig ang isang spillway sa Del Gallego, Camarines Sur. Dahil dyan walang madaanan patungong town proper ng Del Gallego ang mga residente ng 3 barangay roon. Bumagsak naman ang isang puno sa Daet, Camarines Norte dahil sa malakas na ulan at hangin. Patay ang isang babae at kanyang 13 anyos na pamangkin. Ayon sa investigasyon, magbubukas sana ng tindahan ng dalawa nang bumagsak doon ang puno. Tinamaan din ang ilang bahay at tricycle na malapit sa lugar. Ayon sa Pag-asa, low pressure area at easterlies ang nagpaulan sa iba't ibang bahagi ng Luzon itong weekend. Muling nagpapaulan sa ilang bahagi ng bansa kasama ang Metro Manila, ang binabantayang low pressure area malapit sa West Philippine Sea. Namataan niya ng Pag-asa 260 kilometers kanluran ng Coron, Palawan. Mababa na ang tsansa ng nasabing LPA na mag-iisang bagyo. Sa mga susunod na oras, posibleng lumabas na ito ng Philippine Area of Responsibility at mag-dissipate o malulusaw. Ayon sa Pag-asa, apektado pa rin ng LPA ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas. Easterlies ang nakaapekto sa Cagayan Valley Region habang nasa o mas makakaasa sa maayos na panahon ang iba pang bahagi ng bansa pero posible pa rin ang mga local thunderstorm. Uulanin ng halos buong bansa ngayon pong araw. Posible ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide base sa rainfall forecast ng Metra Weather. Nakataas po ngayon ang thunderstorm advisories sa Tarlac at ilang panig ng Nueva Ecija, Bulacan at Quezon Province. Tatagal po ang babala hanggang 11:33 ngayong tanghali. The International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Mainit na balita, naghain ng mga reklamong kriminal sa Office of the Ombudsman sa Mindanao si Davao City Acting Mayor Baste Duterte kaugnay sa pag-aresto sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Marso. Inirereklamo niya sina Interior Secretary John Vic Remulla, Defense Secretary Gibo Chodoro, National Security Advisor Eduardo Año, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at Undersecretary Nicolas Felix T., mga dating PNP Chief na sina Romel Marbil at Nicolas Torre III, dating PNP Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, Ambassador Marcos Lacanilao, Prosecutor Richard Anthony Padulyon at iba pang John Does. Kabilang sa mga isinampa sa kanilang kidnapping, qualified direct assault, usurpation of judicial functions at iba pa. Noong March 11, arestuhin si Duterte sa bisa ng warrant mula sa International Criminal Court para sa kasong Crimes Against Humanity, kaugnay sa kanyang war on drugs. Susubukan naming kunan ng pahayag ang mga inirereklamo ni Baste Duterte. Sa ibang balita, hulikam sa Bulacan, dead on the spot ang isang lalaki matapos barilin. Ang motibo sa krimen, paghihiganti umano. Balitang hatid ni James Agustin. Binulabog ng sunod-sunod na putok ng baril ang bahaging ito ng Barangay Graceville sa San Jose del Monte, Bulacan. Mag-alas 6 ng umaga ng Biyernes. Sa kuha ng CCTV, kita ang isang lalaki na nagpapaputok ng baril habang nakahiga katabi na nakatumba niya motorsiklo. Masdan na may isa pang motorsiklo sa tabi nito, kung saan nakahiga rin ang isang lalaki na tila humihingi ng tulong. Kumuha siya ng baril at pinaputokan ng lalaking nauna nakuna ng CCTV. Ang kasama naman ng lalaking tila humihingi ng restback, lumapit sa biktima at malapitan siyang pinagbabaril. Kinuha pa niya ang baril na daladala ng biktima. Sumulpot ang isa pang lalaki para tulungan ang sugatan niyang kasamahan. Itinayo ang motorsiklo at mabilis silang tumakas. Dead on the spot ang 35 anyo sa lalaking biktima na nagtamo ng hindi bababa sa 6 na tama ng bala ng baril sa ulot iba't ibang bahagi ng katawan. Lumalabas po sa aming investigasyon na itong biktima po ay may kikitain na tao. Ngayon po, nung nandun na po sila sa lugar, yung kikitain niya pala ay isa rin sa mga suspect natin. Habang ang 3 suspect natin ay nakaabang na po sa lugar, kaya po doon po nangyari yung pamamaril sa biktima.
Unang naaresto ng pulisya sa isang ospital sa Santa Maria, Bulacan ang 41 anyo sa sugatang sospek. Nagtamo siya ng tama ng bala sa dibdib. Naaresto rin ang dalawa niyang kaanak na nagdala sa kanya sa ospital na ayon sa pulisya kasabwat umano sa pamamaril. Itinanggihan ng mga sospek. Siyempre, dinala ko sa ospital kasi kamag-anak ko. Sabi niya, diretso tayo sa Santa Maria. Doon natin dalhin sa ospital. Doon lang ako sumunod sa asawa niya. Wala akong ibang Wala akong kinalaman na wala akong alam sa nangyari. Kalauna nahuli rin ang dalawa pang kasamahan nila. Isa ay nagsilbing lookout, habang ang isa pa ay nagmaneho ng motorsiklo papunta sa lugar. Ayon sa mga pulis, nakuha sa kanila ang 2 baril na kargado ng mga bala. Napadaan lang po ako nun, sir. Tapos tinawag po ako ng biktima. Yun din, patigil po ako. Nung napatigil po, bigla pong bumulusok yung mga gunman. Bigla po siyang pinagbabaril. Kaya napa-andar po ako palayo. Nagpasama nung sa akin si yung gunman. Pero hindi ko po alam na ganun po yung mangyayari. Ayon sa pulisya, paghihiganti ang nakikita nilang motibo sa krimen. Ang biktima raw kasi binaril umano ang isa sa mga sospek. 2 linggo na nakakaraan. Yung isa sa suspect natin, yung at large po, meron po silang alitan netong biktima na kung saan binaril netong biktima itong suspect, ngunit hindi natamaan, kaya gumanti lang po itong mga suspect. Maharap ang 5 naarestong suspect sa reklamong murder, habang 2 sa kanila ay may karagdagang reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Patuloy namang tinutugis ang pulisya ang isa pang gunman na nakaalitan ng biktima at nakita sa CCTV na malapit ang nagpaputok sa kanya. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Beep, beep, beep sa ating mga motorista, may taas presyo muli bukas sa mga produktong petrolyo. Sa anunsyo ng Shell, Sea Oil at Clean Fuel, 50 centavos ang dagdag sa kada litro ng diesel. 10 centavos naman ang itataas ng presyo ng gasolina. May dagdag din na 10 centavos sa kada litro ng kerosene ng Shell at ang Sea Oil. Ika-5 sunod na linggo na pong nagtataas ang presyo ng diesel habang ika-4 sa gasolina at kerosene. Inihintay pang mag-anunsyo ang iba pang oil companies. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang isang lalaki matapos makuryente sa Bugalyon, Pangasinan. Chris, ano ang detalye ng mga pangyayari? Connie, tumutulong ang biktima sa kanyang kasama ng makuryente. Ayon sa mga otoridad, nagdidiskarga noon ng mga bakal na poste ng solar lights ang biktima at kanyang kasama gamit ang isang crane sa Barangay Poblasyon. Hinahawakan ng biktima ang mga bakal na poste nang aksidenteng sumabit ang crane sa isang high-tension wire. Dead on arrival sa ospital ang biktima. Nagpapagaling naman ang kasama niyang nakuryente rin. Happy Monday mga mare at pare! Kanya-kanyang pag-convince ang new set ng coaches sa The Voice Kids para sa kauna-unahang 4th-year turner ng season. I'm just going to let you have fun at mananalo ka na ng The Voice. Ako kasi solo ako eh. So I know the experience. I know what it feels like to be on stage alone. Kung ang hinahanap mo ay mga techniques, I can teach you all that. Kung ano man yung mga piliin nating kanta, susubukan natin siyang hasain para talagang mapalabas mo yung emosyon sa bawat isang linya. Sa huli, ang napili ni Sofia Malyares ay si Coach Zach Tabudlo. Sa premiere episode kagabi, may new members na rin ang benkada ni na Coach Miguel at Paolo ng Ben & Ben, Team Believe ni Coach Billy Crawford at Jewel Squad ni Julian San Jose. May new twist din this season ng Blind Auditions, ang Coach Replay. Bibigyan ng chance na magpalit ng isip ang coaches after ng No Chair Turn audition. Isang pindot lang nila sa replay button, pasok na ang young artist. Isang beses lang nila ito pwedeng gamitin for the entire season. Panoorin ang The Voice Kids, hosted by Ding Dong Dantes tuwing Sunday, 7:05 p.m. sa GMA.